Leo, let's go. Tignan natin yung August mo, Leo. Ano ba itong mga dapat mong marinig, malaman? Mga kaganapan ngayong August, no? Isilipin natin lahat yan. Pagdating sa iyong love life, in general, yung overall energy mo, sa career, sa kabuhayan. Sige, tingnan na. May humatching. May commercial, guys. Leo, tignan muna natin yung kabuuang energy ng iyong Agosto. O, di ba Tagalog? Shout out! Ayan, bago ko makalibutan ng naggagandahan nating mga YouTube channel members. Syempre, magpapahuli ba yung mga sexing FB page subscribers natin? Maraming salamat sa pag-join, pag-subscribe. At kung matagal ka na rito, Leo, maraming salamat din sa patuloy mong pagsubaybay, pagsuporta. At kung bago ka naman, Leo, syempre, huwag kang magmaang-maangan, mag-subscribe ka na dyan. Pa-like and follow na rin at patap na rin yung bell icon para naman matutuliling ka tuwing meron tayong mga bagong readings, diba? Regarding mga personal readings, guys, dumiretso kayo sa aking FB page, basahin nyo yung description nitong video. Ang overall energy mo, dear, is Star Ancestor. Follow the voice of your soul. Oh, this is may kinalaman sa yung soul's path, Leo. So, kung nandoon ka sa stage na hindi mo pa alam ano talaga yung gusto mo sa buhay, ano ba talaga yung pinaka-mission mo dito sa buhay, dito sa earth, eto na yon. What is your soul's path or purpose? So, yung nasabi dito is to follow that voice na nagli-lead sa iyo kung ano ba talaga yung soul's purpose or soul's path. So, napakamalalim nito, pre. Heavy guts ito. Pero yun na nga, yan yung overall energy mo eh. So, pwedeng ito ay may kinalaman sa sa iyong spiritual awakening or spiritual transformation. Sabihin na natin, may magbabago sa iyo. Or magiging, siguro, ito na yung bold step mo towards your soul's purpose. Pwedeng pwedeng alam mo na or pwedeng na-unlock mo siya, no? Ma-unlock mo siya ngayong August. And magsisimula ka na towards that path, no? Which is yung magbibigay sa iyo ng kung ano ba talaga yung gusto mong i-pursue. Ano ba talaga yung soul's purpose mo? Mare-reveal sa iyo or sisimulan mo na you will be taking the guided steps, no, towards your soul's ultimate purpose or path. Ang lalim, di ba? So, tignan pa natin. Ano pa? Chameleon spirit. Ayan, si Chameleon. Act as if. So, sinasabi dito kay Chameleon Spirit is piniprepare ka niya para dito sa iyong path na tatahakin. Kasi this is somewhat related dito sa sa iyong Star Ancestor card, no? Which is yung pag-follow doon sa iyong soul's path or soul's purpose. Piniprepare ka na niya towards that path. So, kung anumang mga changes ito, etong mga changes na to, kung ano man daw, itong mga changes na paparating sa iyo, Leo, this will greatly benefit you. So, maging open ka to embrace these changes kasi yan yung magli-lead sa iyo towards your soul purpose. And it will benefit you a lot, no? Outer conditions are changing. Pwedeng this is a period of adaptation kung paano ka maging flexible, no, towards the situations na mga hindi mo ine-expect. So, sabihin na natin,
May mga ganyan. No, yung mga period na kailangan mong maging flexible. Depende sa kung ano yung tawag ng sitwasyon sa iyo, Leo. O, maaaring may mga changes, maaaring may mga yung mga hindi mo ina-expect na mangyayari, and you have to be ready, maging flexible ka, adaptable ka to pagdating doon sa mga ganong klaseng sitwasyon. Okay, kasi chameleon is known for camouflaging. So, sabihin na natin, this is my own association with hindi dun sa guidebook. Siguro parang merong some kind of camouflaging ka na gagawin, Leo. Hindi ko alam. Just to be able to blend in sa iyong surrounding, parang kailangan mong maka-adapt ng ganong klaseng diskarte. Sabihin na natin na ikaw ay paano ba? For example, merong certain group na na magjo-join ka. So, pwedeng kailangan mong mag-adapt doon sa mga tawag nila doon? Sa standards nila. Syempre, kung gusto mong makain doon, parang ganun. So, yun, baka meron kang mga sitwasyon na kailangan mong baguhin yung sarili mo or i-adjust mo mag-adjust ka doon kasi kailangan nga, kumbaga para sa survival, ewan ko, yun yung napipil ko yan sa chameleon spirit mo. Or it could be na parang parang may similarity sa yung parang energy na minamask, yan, merong something na minamask na nagpi-pretend ka or you putting on a facade na ganito yung pinoproject mo, pero deep inside pwedeng pinoprotektahan mo what's underneath, no? We're trying to make an impression, an image para lang ma-accept ka ng iba. Parang basta may mga ganung ako na nase-sense dito. Ayan. So, survival is the pagiging flexible and survival yung team. So, tignan na natin pagdating sa iyong career. Napahaba yung chika natin dyan kay Chameleon. Tignan naman natin anong latest chika pagdating sa iyong career ngayong August. You have direction. Do not deviate from your path. Again, itong card na to is mentioning path to. Dito soul's path. Ito naman ay pagdating sa iyong career, financial kabuhayan, no? So itong reading ko, kung mga naka-experience na kayo magpa-private reading sa akin, yung overall reading, parang overall reading ito. Itong ginagawa ko sa August nyo kasi completos recados na to. Meron yung in general, kabuong energy, merong may kinalaman sa iyong love life, relationship, sa career, yan. So, yun na nga, yung chika-chika natin dito, pagdating sa iyong career, business, or kabuhayan, wag kang lilihis doon sa iyong goal. Yun yung napipick up kong energy dito. Ayan, you need to stay focused and consistent. Mag-stick ka to your plan, to your goal. Ayan, plan where you want to be. Ano ba tong mga current plans mo, Leo? And kung meron kang certain goal, huwag kang madideviate doon sa iyong goal. So, you need to look straight, diretso lang talaga, and mag-continue ka regardless doon sa mga nega, yung mga kontrabida, yung mga nagdi-discourage sa iyo, or kung meron mang mga ibang sagabal, kung hindi tao. Ang sinasabi dito is you staying focused doon sa iyong goal hanggang ma-achieve mo yun. Huwag kang magdi-deviate, dire-diretso lang, straight path lang, daang matuwid lang. Ayan, And sabi dito, attract a mentor if necessary. So, baka kailangan mo rin ng mentor or guidance. Pero ang importante dito about your career, your business, or sa kabuhayan mo is planning
and pagiging consistent towards your goal. Hindi sapat na plan lang. Yun yung tinutukoy dyan. So, kung meron kang gustong ma-achieve, no, regarding your career, business, sa kabuhayan, yun yung mga advices sa iyo na itong card na ito. Ngayon, let's move on sa iyong love life this August, silip. Tadan, you have setting the record straight. Oy, ano yan? Tignan pa natin. Oy, setting the record straight. So, mukhang may mga dapat ditong ituwid pagdating sa relationship, Leo, dito sa connection mo. Once and for all, alamin yung mga facts, magkaalaman na, magkadiretsahan na, at saka, paano ba? Ano yung mga kailangan i-deal with dito sa ano? Ano na yung mga matagal ng issues na dapat nang i-address pagdating dito sa connection ninyo nitong person na ito? So, setting the record straight. Tired of drama, ayan, lumilitaw na yung mga ebidensya. Oh, meron na kasi ditong napapagod na. Oh, so ito na nga yun. Papaano susolusyonan yung problema nyo? Yun yung sinasuggest ng cards mo, Leo. Kasi meron ditong ano na eh, sawa na, pundido na, inis na, nasagad na, napapagod na. So para ano, kumbaga ano na, magkaalaman na, isettle na natin to. Ano ba talaga tong problema na to? I-address na, ayusin na, gawin na yung dapat gawin. Face the issue. Okay? Ayun. So, dahil nga meron na ditong sawang-sawa na sa drama or sawang-sawa na napupunti na kung ano man itong mga iba pang issues dito bukod sa drama, no? So, meron na ditong i-dispatcha. Finally, pwedeng magkakadispatchahan na kayong i-dispatcha nyo na tong relationship na to dahil dyan. Kasi nga pagod na eh. Kailangan nyo nang i-address yung problem, set the record straight, matagal na yung issue. Ayan na yun. Kumbaga, dumating na doon sa ano, ultimatum na kung kailangan i-dispatcha, edi i-dispatcha na. Yung dapat i-dispatcha dito sa connection na to. 5 of Wands, Death card, Scorpio energy. Scorpio energy. Uy, parang meron akong nakikitang piyesta rito or parang basta parang may ano, parang may kasiyahan dyan. Parang piyesta or competition. O yan, baka mga battle of the bands, may sasalian ka bang mga palaro, ayan, parang palaro. Or team building. O, parang may nakita akong ganun. Masaya eh, nag-e-enjoy kahit na may competition. Sabihin na natin nga, parang may mga contest, healthy competition going on. But this could also mean conflict. So, pwede rin may mga ano, possible na maka-encounter ka ng mga problema, conflict with other people. Kung sino man to. Sa workplace man yan, or sa ibang lugar. Merong ano dito eh, merong nakikipag sabayan sa iyo. Kumbaga nakikikarera, nakikikompete. Ngayon,
If this is about love life, no, saan mo na may kaagaw ka dyan sa jowa mo. Sabihin mo na. Meron kang kapuka-kompetensya dyan sa person mo. Pwede niya. Kung love life, pero pwede rin namang sa ibang bagay. Kung sa negosyo yan, edi yung karibal mo sa negosyo, di ba? Kakompetensya mo. O pwedeng nag-aagawan kayo ng customer or nakikipagsabayan siya doon sa sa business. Kung sa career naman, pwedeng siya yung kaagaw mo doon sa position kung nag-i-intent ka. Kung may tina-target kang position dun sa company, pwedeng siya yung iyong katapat, no? Kakompetensya. Okay. Yung iba dito parang may grief or loss. So, hindi ko alam kung nagkaroon ba ng loss sa family. Like, meron bang namaalam. Parang ganun. And you are still dealing with the pain, no? Kasi parang merong painful situation with the Three of Swords. So, for some of you, pwedeng ito yung sa love life, yung breakup, abandonment. Kasi parang meron ditong tinapon, diniskarga na lang ng ganun, ibinasura, parang ganung energy dito. Okay, pwedeng yung iba dito, hindi nyo matanggap itong masakit na breakup, or kung meron man siyang ginawang kasalanan sa inyo, kung sino man to sa love life man, hindi. Pero parang betrayal o kasi Three of Swords din is connected sa betrayal. Yun na nga, either loss or painful na siya, paghihiwalay. Kung meron mang nawala sa iyo na yun yung yung nagiging cause ng iyong pagiging broken hearted, ayan, this is pagiging broken hearted, in pain. Pero yun nga, kaya nabanggit yung death sabi ko nga, baka merong na maalam, ganyan. Pwede yung isang possibility. Pero not always. Hindi naman porke nakita nyo guys yung death, baka kasi magkaroon kayo ng misconception na, baka kasi pag nakita nyo to, matakot na kayo lagi. Hindi naman laging ganun. Ina-associate ko lang din kasi siya dito sa isa pang card na possible na may ganun. Pero this is transformation, no? Hindi ito yung laging kamatayan, dear. Ang ibig lang sabihin, merong something na mapapalitan sa'yo, sa buhay mo. Merong matatapos, pero itong ending na to is magli-lead sa'yo sa transformation. Yun lang naman yung ibig sabihin ni Death card. Na kinailangan pang meron kailangan tanggalin na, mawawala na sa buhay mo to give way para doon sa iyong transformation, sa mga mag-give way para sa paparating sa iyo. Yun lang yung ibig sabihin nito. Ito yung mga process na pinagdadaanan natin. Halimbawa, relationship na nag-end, or career na nag-end. Kumbaga, dumadaan ka dun sa process ng evolution. Ayan, sabihin na natin parang evolution. Yun yung nakikita ko dito sa death card mo, kung ito ay about yung transformation. Yes, may kinalaman siya sa spiritual transformation kasi meron ka ditong ancestor card, no? Muntik nating makalimutan. Ipine-prepare ka nito para doon sa iyong path na tatahakin. Yung nakikita ko Pwedeng dadaan kasi uncomfortable na mga changes bago mo ma-reach itong purification na dito, na tinutukoy dito sa iyong soul path. May paglisan talaga, dear. Ayan, no? 8 of Cups. Meron ka ng dapat ng talikuran talaga. No, pwedeng related din dun sa love life mo kanina, yung lumalabas, pero it could be ibang bagay. Like, halimbawa, may nagkaroon ng death of a loved one. Kailangan mo ng
mag-move forward. At maging maging ready to embrace yung mga bagong possibilities na papasok sa buhay mo. Kasi pag nakita mo yung 8 of Cups, parang ginagawa mo to for ano ba? Merong kasing higher purpose bakit mo kailangang talikuran, iwan kung anong meron ka dito sa sitwasyon na to. Yun yung ginagawa mo dun sa 8 of Cups. Kasi you are longing for something na mas malalim. Oo. Sa tingin ko, parang bukasyon. Iba dito baka meron kayong special na malalim na bukasyon. Like halimbawa, balak ninyong magpare or basta meron kayong spiritual path Spiritual path yung nasisense ko na willing ka na i-sacrifice lahat, willing ka na i-give up, iwan yung mga nandito, kapalit nung higher purpose na yan with the 8 of Cups. Yun yung nafe-feel ko. Ngayon, if this applies to a relationship, yun na nga, pwedeng this is wala ka nang nakikitang fulfillment. Hindi yun, pwedeng hindi na wala nang rason pa para mag-stay dito, kaya mas mamabutihin mo na lang na makipagsapalaran na maghanap ng opportunity sa iba. Yan yung nakikita ko dito, no, sa 8 of Cups mo. Bahala ka na kung saan to nagre-relate sa iyo, Leo. Kung saan nag-a-apply yan, sa ano ba yan? Sa karir mo ba yan? Sa overall na yung kanina, yung sa soul spot mo ba yan? O may kinalaman ba yan sa romantic relationship, no? Basta may aalis na rito eh. Yan, pag-alis din yung death card eh. Pero ang maganda kasi dito sa death card mo, may sumisibol na panibagong umaga dun. Ang ganda. May sumisinag na parang sumisikat uli na araw. Ibig sabihin, mabibigyan ka ng panibagong simula. Panibagong chance. Yun yung nakikita ko dun. At saka napaka-optimistic, napaka-positive yung dating ng pagsikat ng araw dun. Ibig sabihin, may pag-asa. May pag-asa pa. May maganda naghihintay sa'yo, Leo, after nung pain, after nung ending. Okay, so merong Aries, Leo, Sagittarius energy. Wow! So, nakikita ko this is pwedeng promotion to para sa iba. O baka list ka na dito sa isa-sacrifice mo itong job para pumunta ka dun, makipagsapalaran ka sa ibang lugar, or pwedeng willing ka na iwan itong high-paying job mo na to kapalit ng panibagong bukasyon or panibagong career, iba naman. Ewan ko, basta merong something na parang iti-trade mo, iiwan mo kapalit ng something new. Yan. Ang ibig lang sabihin nito, you are confident enough, equipped ka para dito sa role na papasukin mo. O ano naman to kakaharapin mo, Leo. Tignan na natin yung mga additional messages mo. Wait lang, inahanap ko yung cards na hilo ko. Inahanap ko, sabi ko, asan na? Ito, andito pala. Unang-una, meron kang shine. Don't dim your light. The world needs your unique talents and gifts. Shine brightly. Wow! Ang nafe-feel ko dito, may kinalaman dito sa do not deviate from your path. Sabi ko nga, wag mo intindihin yung mga naysayers sa buhay mo.
Kung halimbawa, meron kang certain path na gustong tahakin, wag kang magpa-apekto dun sa mga pang-discourage nila sa'yo. Excuse me guys, nag-pause ako. Meron akong pinatay na, ewan ko, parang mantis yata na maliit. Ewan ko na, di-distract ako dun sa insekto. May naligaw na insekto dito. Ay! Ayan yung shine. Sabi ko nga, diba? Ayan o. Huwag mong pigilan. Huwag mong pigilan kung ano to. Huwag mong pigilan yung sarili mong mag-shine, Leo. Dahil lang sa mga sinasabi ng iba. Ayan o. The more na nafe-feel mo, ano ba talaga yung pinaka-purpose mo, ayan. Siguro you are gifted na itong bagay na ito at dapat ito yung iyong ine-enrich kasi ito yung forte mo eh. Ito yung talent mo eh. Ito yung path mo. So, sundin mo yan. Yan yung magli-lead sa iyo sa iyong soul path or completion, no? May yung magbibigay sa iyo ng completion, fulfillment. Pwede kasing yan na lang talaga yung kulang sa buhay mo, Leo eh. And talagang siguro matindi, compelled ka to answer the call pagdating dito sa path na ito, kaya let it shine. Mind. You are the master of your inner world and you decide how the world affects you. Cultivate a calm inner state. Sabi ko nga, huwag ka magpa-apekto sa mga distractions mo dito kanina. Whether may mga kumukontra sa iyo, mga naysayers, mga puna-puna, nagdi-discourage sa iyo. Huwag mong hayaang makontrol ka nitong mga outer influences na ito. You, ayan o, sabi, you are the master of your inner world. Ikaw ang masusunod sa buhay mo. Ikaw ang magde-decide. Ikaw ang responsible sa iyong mga outcomes. And hindi ka dapat magpa-influence, magpa-apekto doon sa mga distractions na yan. Ayan. So, iano mo, maging strong. Keep a strong mindset and mag-focus ka, and energy. Stop trying to please everyone. Everyone is a whole lot of people. Protect your energy. Ayan, you also need to make boundaries pagdating sa mga toxic people, ganyan na nakikialam sa buhay mo. Or yung may mga stop trying to please everyone kasi hindi mo talaga mapiplease lahat ng tao, Leo, kahit na anong gawin mo. Oh. Bakit ka ba nabubuhay? Para ba i-please sila in the first place? Diba hindi naman. And kahit nga anong gawin natin, meron for sure, meron talagang hindi natutuwa sa atin, hindi mo mapiplease kahit na anong gawin mo. So, try to live a healthy life nang hindi ka nape-pressure doon sa mga ganyang klaseng mga influences or mga tao. Ayan. I-protect mo yung energy mo. Make boundaries to protect your energy. And ease. Today I allow life to be easy. This is kumbaga sa necktie masyadong masikip, luwagan mo. Kung nasasakal ka, luwagan mo. Kung kailangan mo ng outlet, kung kailangan mong mag-pause, no, from your stressful life, gawin mo. Hindi kailangan na maging complicated lahat palagi, Leo. Yun yung sinasabi dito. Minsan, try to be
light-hearted, hindi yung palaging dead serious. Yun yung nakikita ko. But take it easy. Kung kailangan mo mag-take it easy, then take it easy. Yun yung sinasabi sa'yo. Ayan. Minsan, kailangan mong i-release yung mga worries, expectations na yan para walang pressure or para makahinga ka, makaluwag ka naman. Okay? Yan yung mga mensahe na nakuha ko, Leo, para sa iyong August reading. Sana makatulong sa ito. Take care. God bless. Babush. Shout out members and subscribers. Thank you.